Sniper 2024 R version, ABS na nga ba? And ang price niya is konti na lang, pang NMAX na. Napaka-grabe talaga, ang gwapo talaga ng Sniper. Yo, what is up guys? In today's vlog, sisilipin natin yung 2024 updates ng Sniper R ABS edition yan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman ay welcome back. At sa mga di pa nagsusubscribe, baka naman, let's go. Alright guys, sa mga gusto mag-cash, i-skip nyo na tong part na to. Para sa mga gusto mag-installment, ito yung mga requirements na ibibigay ko sa inyo. By the way guys, hindi na ako connected dito sa Mototrade. Pero lahat na ibibigay ko sa inyong details is legit dahil may tropa tayo dito. Para sa mga nagtatrabaho kailangan nandyan is 1 month latest payslip, 2 valid IDs, and 2x2 picture. Kung wala palang payslip, pwedeng COE with compensation. Para naman sa mga nagbi-business is barangay business permit or business permit, galing City Hall, 2 valid IDs and 2x2 pictures. Para naman sa pinadadala ng mahal sa buhay galing sa ibang bansa is 3 months latest na remittance slip, 2 valid IDs and 2x2 pictures. Para sa di nabanggit yung pagkakakitaan, pwede kayo mag-comment dyan sa comment section para masagot natin isa-isa. And guys, paalala lang, doon sa mga hindi ko masasagot, pwede kayo mag-comment sa pinaka-latest natin na videos para makita ko kaagad kung ano yung tinatanong nyo. Isa kasi hindi na nag-a-appear sa notification ko yung iba. Black lang available color nito as of the moment. And ang solid na accessories nito ay mga gold bolts. Pero syempre, depende sa taste. And speaking of gold, meron akong legit na page na may re-recommend sa inyo kung sakaling mag-i-invest kayo ng gold na legit. Yobs Jewelry, pwede ka magpa-customize ng gold design na gusto nyo. And syempre, legit and trusted seller talaga to. Meron din silang legit na 18K gold giveaway sa channel ng Lost in the Wild. All you need to do is follow these 2 pages na na-mention. And then syempre, abang-abangan nyo na lang yung mga post nila. Okay, start na tayo guys. Para sa gulong ng unit natin is meron itong 90/80/70 na tubeless sa harap. Sa likod naman is meron itong 120/70/70 na gulong sa likod. No? So malaki yung mga gulong nito. Wala kang iindahin no? Sa lubak. Para sa ginamit na gulong dito is meron itong IRC. So nabanggit ko kanina, tubeless. Hindi ka basta-basta dadapa. Yun ang advantage ng tubeless. Braking system natin is naka-disc brake na tayo sa harap likod. Tapos, naka-dual pot na yung ating caliper dito sa harap. Since ABS na, single channel ABS to, no? Ibig sabihin, sa harap lang yung ABS, sa likod is hindi. Pero wala namang problema, ABS is still ABS. Para sa suspension ng unit, naka-telescopic tayo sa harap. Tapos sa likod naman is naka-swing arm. Sa turn signals natin, naka-bulb type pa. Pero wala namang magiging problema dahil yung main light, headlight and auxiliary lights, pati yung tail lights is naka-LED na. Sa mga decals natin sa harap, eto guys, nakalagay yung ABS, tapos nandito yung sticker ng Yamaha. Sa taas naman, nandito yung Sniper, tapos emblem ng Yamaha dito sa malapit sa headlight. And then may nakalagay dito na liquid cooled. Sa kabila naman is assist and sleeper clutch. Para sa buttons ng unit natin, is meron itong high and low beam, tapos may passing light din, kagaya ng standard version, turn signals, and then busina. Sa kabila naman, nandito yung kill switch. O meron din itong hazard, tapos nandito yung engine starter or yung push start. Take note guys, wala itong manual or kick starter. So magre-relay yan talaga sa electric starter. Levers natin is black. And then yung clutch ganun din, same lang, black. Para sa ignition ng unit natin is naka-smart key na tayo. Ibig sabihin, wala nang susi. No? So hindi na kailangan susian. Remote na lang. Ang buttons ito is para dun sa pinaka-upuan natin. Yan. Maririnig natin yung click sound. Ayan. Yan. Since nandito na tayo sa ilalim, ito yung pinaka-itsura nung underseat. So wala siyang underseat. Ang nakalagay lang dito is yung tangke. Tapos pwede ka rin maglagay siguro ng mga wallet, pero parang hindi na advisable ano. So ang tangke natin is meron itong 5.4 liters na fuel capacity. And speaking of fuel, meron itong average consumption na 40 to 45. Yan, depende sa rider no, kung balasubas o hindi. Isa pa sa akin na ganda ng unit natin is meron tayong power outlet. Yan, so 12 volts to. Pwede na maging USB charger. Bilan nyo na lang ng adapter. So hindi ka na malalobat, no? Pagka bumiyahe ka, just in case. Pero wag nyo expect na fast charger to, no? Kasi 12 volts lang to. Para sa meter panel natin is naka-inverted. So ibig sabihin, makikita mo siya or visible siya kahit na sisinaga ng araw. And LED na rin syempre. Dito nakalagay yung mga basic information gaya ng fuel gauge, speedometer, odometer, syempre yung gear, and etc. Para sa engine ng unit is meron itong all-new 155 fuel-injected engine ng Yamaha. So meron din itong VVA, variable valve actuation, liquid-cooled single overhead cam, single cylinder, 4 valves. Yan. Side panel natin is naka-double layered panel na siya. So ito yung pinaka-itsura. Yan.
So, sabi ni Yaman, no, nakakatulong daw yan sa aerodynamics, pero ewan natin. Pero parang oo, no. Diyan tumatagos yung pinakahangin, no. Pero kayo guys, comment kayo sa comment section kung para saan ba talaga yan, no. Tingin nyo, para saan ba, papapogi lang ba yan o ano. Depends natin nakalagay dito is fuel injection, tapos yung pinaka-sniper, Yamaha Diasil 6-speed. 6-speed na rin, since 155cc. Okay, banda sa likod guys, makikita natin yung muffler natin. Sobrang solid ng design, ano. Bagay na bagay sa pinaka-unit. Nabanggit ko rin, naka-single disc brake tayo sa likod. Yan. Good thing pa rin kahit naka-single channel ABS tayo, ibig sabihin sa harap lang yung ABS. No? Safety pa rin yan. Ano? Sa likod natin, nandito yung ating bulb type na signal lights. Tapos, meron pa rin bulb para sa additional visibility sa gabi, para sa inyong plate light and then reflector. Yan. Para sa seat height ng unit is meron itong 795mm. No? Sakto-sakto lang para sa mga nagkaka-height na 5'5". Pataas, no? Komportable pa rin. Kahit na mataas yung seat height niya is manipis naman yung upuan niya, kaya abot na abot, no? Walang problema. Yan, ang height ko nga pala is 5'5". Yan, so estimate nyo na lang kung gaano kayo katangkad sa motor. Para sa price ng unit, no, konti na lang, no? Kapresyo na ng NMAX. 145,900 para sa cash. Tapos sa down payment niya is 25,000 at ang 36 months niya is 6,184. Yan. Price may vary depending on location and time kung kailan niyo pinanonood to. Yan, that is it for this 2024 updates. Maraming salamat sa mga nanonood and tingin nyo ba guys, is sulit ito? Or mag-NMAX na lang kayo? Comment down below. So for more news and updates regarding sa motorcycle world dito sa Pilipinas, click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated. Follow nyo din sa Facebook, no? And share nyo na rin, no? Para mas maraming makanood. That is it guys, awin out. Peace.